sinasabi na nila na scripted na daw itong pagkakahuli kay Zaldico. Di ba? Parang mga buang, parang mga pagka DDS talaga mga kababayan, sinto-sinto mag-isip eh, no? Hindi ko rin maintindihan sa pinaglihitong mga kupal na to, itong mga kumag na to eh. Dahil etong mga mismong alagad ng batas talagang porsigido na mahuli si Zaldico, tapos na ngayon nahuli, parang kumakambyo na bigla itong mga DDS na ito. Oo, na ng kanilang kwento. Siguro inutusan ng mga ng mga boss nila na ganito, ganyan. Tirahin nyo agad ang administrasyon. Ipukol nyo agad sa administrasyon itong pagkakahuli kay Zaldico. Na kesyo may script na to, may ganyan na yan, napaghandaan na yan. So, ganun yung palalabasin nila. Actually nga, si Sara Duterte, mga kababayan, kung matatandaan nyo, biglang nag-Zaldico siya. Dati, gustong-gusto niya maimbestigahan si Zaldico. Tapos, nung nagawa sila ng AI ni Zaldico, bigla nang naging panig ni Zaldico. Isa daw hero si Zaldico para sa kanila, 'di ba, buang. Eto nga dito nga merong interview rito. Mismo tawag dito, Senator Dick Gordon, kung saan nagbigay siya ng opinion sa pagkakahuli rin kay Zaldico. Pakinggan natin 'to sa DZMM, mga kababayan. Good to see you, sir. Pero babati muna ako ng happy anniversary sa Philippine Red Cross. Happy anniversary. 79. 79 years. Kita mo na. Biro mo, walang basta chairman ng National Red Cross, kilala na natin lahat. Di ba? Tagal na no? Ever since. So let's start with, from Red Cross, let's start with a madugong usapan on Zaldico muna. Anong reaction ninyo, Senator Dick, dito sa news na pagkakadakip kay Zaldi? That's very smashing. Malaking bagay yan. Nakuha natin yan. Dapat talaga usigin na talaga at hanggang sa punong dulo malaman na yung nangyayari dyan. Kasi dalawang committee sa Senado yan at saka sa lower house. Yung Committee on Appropriations sa lower house at saka yung sa Finance sa Senado. Hindi mangyayari yan na hindi nalalaman ng mga chairman ng mga committee kung paano malikot ang galaw ng pera. That's a fact. Yes. Si Zaldi talagang matapang gumalaw at gano'n rin na dapat ma-ukil-kili lang para malaman talaga paano na napapalabas yung mga pera. Katulad yung nangyayari ngayon. Tama. Sa Bulacan, pinagdalan sa Ligan, talagang wala naman natapos pero nagbayad na kagad. Ang daming no? Kahit na hindi Todos Los Santos, ang daming ghosts. Ghost projects. Ang problema natin kasi tayo nanonood na yung mga tao. Parang komedya o drama o serye na pinapanood ng mga tao. Dapat konting galit naman, konting katulad itong family. Yeah. Galit mo dyan. Ang tagal na yan, 2020 pa yan. 2026 na. At pakikita mo, pag pinagdanalan mo, alam mo naman talaga, hindi ka na kailangan maghula eh. Dahil ba sa investigasyon namin, hindi mangyayari yan kung hindi kay President Duterte. Ayan di ba? Hindi mangyayari yan. Marami na naman magagalit sa'yo dyan, Senator Dick. Sa statement mo na yan. Which ako naniniwala ako dito sa sinasabi ni Senator Dick. Kasi nga, mga kababayan, konektado yan sa Parmali. Kung paano rin na ipuslit ng Duterte administration itong kaperahan sa Parmali scandal na ito or Parmali scam na ito na inutang pa mismo, 'di ba? Na nagkakalagang higit kumulang 7 trillion, 'di ba? Ang diyan, nagastos diyan, mga kababayan, 'di ba? Kaya nga lumobo ng husto ang utang natin, 'di ba, dito sa Pilipinas. Dahil nga dito sa matandang ito, sa tarantadong matandang ito na si Digong, 'di ba? Kaya ngayon na kinarma, 'di ba, naandun sa dahig. Kasalanan na nila 'yon kasi tarantado sila.
So kinakarma sila ngayon, 'di ba? Ito ang masakit na katotohanan sa mga Duterte, 'di ba? Lahat 'yan magiging connect 'yan dahil nga alam na alam ni Zaldico, mga kababayan, alam na alam din ni Sara yan. Alam na alam din ni Digongyo yan kung paano sila nakakapagpuslit. Kagaya nitong sa mga ghost project na ito. Alam din ni Digongyo yan, mga kababayan. Pero bakit? Hindi niya tinuldukan itong corruption na ito. Even though alam niya ang nangyayari sa diyan sa na yan, 'di ba? DPWH na yan. Yung mga ghost project na yan. 'Di ba sinabi mismo ni Digong yan sa kanyang speech. Pero wala siyang ginawa. Yan ang kaibahan ng ating mahal na Pangulo kay Digong. Si mahal na Pangulo, enough is enough, 'di ba? Sabi nga ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Pinatamaan na niya yung dalawang taong nasa likod niya, si Chis Escudero at si Martin Romualdez that time. 'Di ba? Dahil bakit po? Wala namang kinalaman ang nagagawa ng budget, propose na budget na yan. Ang Kamara po. Pagdating sa Senado, BICAM. 'Di ba? Kaya nga noong 2025 naging maanumalya or the biggest sabi nga the biggest corrupt budget, 'di ba? Sabi nga ni Senator Ping. Kasi nga bakit po? Silang gumagawa ng budget diyan Wala namang kinalaman ng presidente diyan. 'Di ba? Kung may makakapag-access lang ang mahal na Pangulo diyan, bakit hindi? May NEP na ang ating mahal na Pangulo. Tandaan po natin, may NEP or NEP ang ating mahal na Pangulo. May sariling budget ang ating. Kaya nga nagalit nga, di ba? Toby Tiangco na nga mismo nagsabi, pinagalitan si Martin Romualdez. Bakit? Puro infrastructure ang nasa sa BICAM, nasa report, 'di ba? Nawawalan na tuloy ng big project ang ating mahal na Pangulo, which is yung mga flagship, 'di ba?